Meron na isang order na nilabas si Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo yung bagong Pilipinas hymn, di ba, Ka-Coffee? Actually, matagal na itong ginagamit sa Malacanang. Sa mga presidential events, itong nagsisilbing background music o transition music, itong bagong Pilipinas hymn. So dahil may memo na inilabas po itong ating presidente, ang Office of the President, no, na ipapagamit na ito sa mga flag raising ceremonies, sa mga tanggapan po ng gobyerno, at ganoon din po sa mga eskwelahan. Ipapagamit lang ito ipaparecite lang itong bagong Pilipinas hymn na to, o itong pledge na to. Magmamartial na agad. Nagbabasa ko ng mga comment section, negative na agad ang dating sa kanila niyan. Parang, ano bang nangyayari? Kala mo, laki-laki lang ipapagawa, no? Anong nangyayari? Magmamartial na ba tayo? Kasi ginawa yan nung panahon ng tatay niya. Yan ang sinasabi nila. Bakit ginagaya ni Marcos yung tatay niya? Kasi noon daw, yung bagong lipunan, etc., etc., pinaparecite. Ano ba yan? Magmamartial na tayo. Tinamang isip ng mga taong ito. Ang laki ng gagawin. Ang laki ng gagawin Anyway, sige, pag-usapan muna natin to. Sige, i-share nyo din ang inyong opinion. Posible kasi magkakaiba ang inyong mga narrative at ang opinion niyo dito sa usapin na to. Nasa balita po ng Inquirer.net, bagong Pilipinas hymn at pledge order reminiscent of martial law, sabi ng isa pong mambabatas. At sa comment section, kung magbabasa kayo ng mga comment section, wala daw talaga, idol talaga ng PBBM yung tatay niya, magmamartial yung tatay niya, nagmartial law yung tatay niya, so baka siya din daw magde-declare siya ng martial law, at dito na raw nagsisimula yan. Kasi yung ideology daw, pinupuri daw masyado yung Marcoses, kahit wala namang mention ng pangalan ni Marcos doon sa hymn, di ba? Self-serving daw, etc. Anyway, sige, tingnan natin. Posible kasi ganyan din ang inyong opinion dyan. Sige, i-present muna natin itong balita na ito. Nasa Inquirer. President Ferdinand Marcos Jr.'s directive encouraging the recitation of Bagong Pilipinas hymn and pledge during weekly flag ceremonies is reminiscent of the martial law period's bagong lipunan propaganda. Sabi po ng isang mambabatas ngayong linggo. Yan talaga ang tingin nila, propaganda na agad yan. Ang nagsabi niya, expected naman natin ito, Ka-Coffee, si Franz Castro. Kilala niyo naman si Franz Castro, di ba? House Deputy Minority Leader ng ACT Teachers Party List Representative, isang si Castro. Expected natin yan. Hindi na tayo pwede mag-expect ng maganda na sasabihin patungkol sa mga Marcoses. Lagi negatibo, lagi ang dating niyan dito kay Franz Castro. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro issued the statement after the Memorandum Circular number 52 was uploaded on the official gazette earlier Sunday. So ngayong araw, mainit-init na usapin ito, itong bagong Pilipinas hymn na yan. The order was addressed to all national government agencies, state universities and colleges. Siyempre kasama ang Senado dyan, kasama ang HOR dyan, at sa ilan pa pong tanggapan ng gobyerno. Yan po ay niladaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong June 4 pa po, pero kanina lang nag-circulate yan. Sabi ni Castro, is President Marcos Jr. again imitating his dictator father and bringing back martial rule? Grabe naman kayo. Ganun na ba ang pagtingin nyo doon? I-represent lang itong bagong Pilipinas hymn na to? Masyado bang masakit yan? Yeah? Huwag ka mag-recite. Diba? O tumayo ka na lang din. Huwag mo na lang bastusin. Huwag ka mag-recite. Kung ayaw mo i-recite yan, huwag ka na lang mag-recite. Diba? Baka in the coming years or in the coming months, ma-absorb mo rin yung mensahe ng bagong Pilipinas hymn. Kasi ito parang, alam mo yun, halimbawa meron kang kumpanya, o ikaw mismo, di ba? Ikaw, may pangarap ka, may vision ka. Maganda yung inuulit-ulit mo yan kasi hindi mo nakakalimutan. Kung baga nagsiserve yan as your reminder. Itong hymn na yan, nagsiserve yan na ito yung plano natin para sa Pilipinas. Diba? Kaya maganda, ma-inculcate yan sa atin, mapasok sa isip natin yan. Yes, ideology, totoo naman yan. Ideology dyan. Pero masama ba yan? Magiging magnanakaw ka ba kapag nirecite mo yan? Magiging masamang tao ka ba kapag nirecite mo yan? Hindi kung ayaw mo, huwag mo lang recite. Manahimik ka na lang, diba? Pero huwag mong bastusin. Dahil may mga tao na naniniwala dito sa hymn na yan. Hymn lang yan. Hymn lang. Hymn lang. Ano ba kayo? Masyado kayo OA. Martial law agad. Hymn lang yan. Ay nako. His order is reminiscent of Marcos Sr.'s directive then for people to sing
traces to the bagong Pilipinas o bagong lipunan. Bakit? Si Marcos Sr. bang pinuri doon? Lipunan ang pinag-uusapan natin dito. Dito sa bagong Pilipinas, si PBBM ba yung pinupuri dyan? Tulad ng ginagawa sa ilang bansa ng komunista? Di ba? Hail the King, Hail the Queen, etc., etc., etc. Ganun ba yung lyrics ng bagong Pilipinas? Di ba hindi naman? Hindi naman sinasabi doon na sambahin si Marcos, sambahin si PBBM o sa kung sino man. It would be best for President Marcos Jr. to rescind the self-serving and martial law remnant of a memorandum circular. It is yet another way to deodorize the Marcos name, brand, and revise history. Ay, naka, ayan, nire-revise na naman ang history na yan. At nililinis na naman daw ang pangalan ng mga Marcos, sabi ni Castro. Anyway, hindi na tayo masyadong nasasaktan dito kay Castro dahil expected na naman natin yan na yan lagi ang sasabihin niya, di ba? We should stick with the lupang hinirang at panatang makabayan, sabi ni Castro. Pumunta ka ng ibang eskwelahan, napakaraming hymn nga yung Rizal Hymn, halimbawa taga Rizal ka, may Rizal Hymn. Yung city ninyo, may hymn. Yung eskwelahan, may hymn. Ang purpose kasi dyan, ma-inculcate sa isip, this is our identity. Brand yan diba? Para pumasok sa isip natin, ito gusto natin mag-achieve, etc., etc., etc. Hindi ka sasama dyan. I-recite mo yan, hindi ka magiging magnanakaw. I-recite mo yan, hindi ka papatay ng tao dyan. Diba? Ewan ko sa inyo. The directive aims to further instill the principles of the bagong Pilipinas, brand of governance and leadership among Filipinos. Diba? Iisa direction natin, bagong Pilipinas. Parang mission and vision statement yan. Sa kumpanya, tinan mo, may mission and vision statement sila. Nire-recite din nila yan para hindi makalimutan, ito yung target nating mangyari. Diba? At least alam nyo yung direction, may tatahakin kayo. Ganyan yung pinaka-idea dito kung bakit pinapa-recite ito. Again, him lang yan. Under the circular, Marcos likewise ordered the Presidential Communications Office to implement effective measures to communicate and disseminate the Bagong Pilipinas hymn and pledge to all government offices and the public. O yan, may mga nagsisirculate na online, yung mga videos, nandoon po yung lyrics, may mga art card, mga infographics na makikita po natin yan. Moreover, it also mandates all head of national government agencies and offices to ensure that Bagong Pilipinas hymn and pledge are properly disseminated with their respective institutions and offices. Siyempre, yung iba dyan, masasama pa rin ang loob, diba? Hindi nila matanggap si PBBM, na si PBBM ang binoto ng majority, magagalit sila dyan, hindi nila i-recite yung hymn na yan. Sa akin naman, ang take ko dyan, hindi naman siya masyadong big deal, di ba? Kung ayaw mo sa hymn na yan, hindi kapag nirecite na yan, let's say nasa eskwelahan nyo, nirecite na yung hymn na yan, at ayaw mo yan, hindi mo i-recite, di ba? Hindi ka naman siguro ikukulong kung hindi mo i-recite yan. Pero wag mo na lang bastusin, kasi may mga taong naniniwala doon sa hymn. Yun ang aking take dyan. Di ba naman masamang sinasabi doon sa hymn na yan? Hindi mo kayo ini-encourage na gumawa kayo ng masama? Di ba? Nangyari sa inyo. Ma'am Lori Mamawag, maganda ang Bagong Pilipinas na kanta. Exactly. That's parang ang tingin nila doon ang sama-sama. CJM, nag-aabang na lang ang mga tao sa karma ni Butanding. Ayun. Ka-coffee, maganda yung pinakita ni Top 1 sa kanyang opening Bagong Pilipinas. Marami na po. Online, makikita niyo na po yan. Gardo Zap II, gusto ni Castro yon kanta ng may tatlong bibe. Oh. Yun ang kantahin. Present, Dan like from Manila, I don't skip ads, Ka-coffee. Next, Liza Arandia. Thank you po sa inyo. Ganda nga yung kanta, nakaka-inspire yung lyrics from OFW, sabi ni Ma'am Baybayan Sally. Huwag niyang kantahin kung ayaw nila. Exactly. Tingin hanap na tayo. Tingnan natin yung lyrics na to. Wait lang Kasi self-serving daw. No? Pinupuri si PBBM. Ganon ang tingin niyo. Puring-puri si PBBM dyan. Puring-puri si First Lady. Bakit ganon kayo masyado kayong affected naman dyan? Sige, pambansang bibi na lang basahin ninyo dyan. Hinahanap ko yung yung art card na may graphics. Ito, nasa cdodev.com. Teka, share ko lang sa coffee. Para mabasa nyo rin. Yan, 3 little monkeys ang gusto ni Franz Castro.
Sama niya si Raul at saka si Brosas. Ayan. Ayan. Nakikita niyo ka-coffee. Tingnan ninyo. Sasama ka ba dito kapag binasa mo tong hymn na to? Wait lang, nakayan ko lang. OA kayo masyado, girl. Ayan. Tsaka laki pa. Konti pa. Ayan, malaki na. Basa. Ano yung nilalaman dito bagong Pilipinas hymn? Ayan. Panahon na ng pagbabago. Huwag mo naman bigla, huwag na akong pakantahin. Dahil sintonado tayo. Yung lyrics lang, and i-analyze natin. Panahon na ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan. Masama ba? First two lines, masama ba? Hindi naman na. Tayo ay magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Oh, ang ganda nga ng message eh. Let's work together para sa progress ng bansa natin, para umunlad yung bansa natin. Anong masama doon? Kayo talaga. Panahon na ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo ay magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. O yung mga mga ginulo nyo, yung mga pinabigay ninyo, yan dapat ayusin. O masama ba yan? Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. O wala nang masama dyan. Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap na mabuti at nang guminhawa tayo. O, sinasabi lang sa'yo, magsumikap ka. Di ba? Sabi sa Janet Marcia, magsumikap ka. Sabi ng nanay ni, ng mother-in-law ni Dolphy. Di ba magsumikap ka? May masama ba dyan? Para guminhawa tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kami to, bago na kami. Di ba? Wala natin mga luma. Yung mga luma, mga negative yun. Panahon na ng pagbabago, tangkilikin natin ang sariling atin. O, ganda ng message na ito eh. O, maraming gusto sabihin, yung mga locally produced, tangkilikin natin the imported ones. Di ba? Suportahan natin yung ating mga talento, yung ating local singers, yung ating mga local talent, suportahan natin. At tama lang na ugaliin kaysa sa iba sa atin ang unahin. O, panahon na ng pagbabago at manguna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan, lalay o ihahandog natin sa bayan. Correct, love for country, love for our country. Ilang ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at lakas, kagandahan at talent. Handing makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas. Yan, panahon na ng pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Marami ang magandang bukas at ibubunga ng bagong Pilipinas. Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso. Anong sukat nito? Gawin ang pagbabago. Lalabing 7 by 7, no? Patungo sa pag-asenso by 8. Anyway, sa tula lang, ngayon ang naalala ko ng tinulo sa amin. No? Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso. Magsumikap na mabuti at nang guminhawa tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na. Ngayon yan, ka-coffee. O yan, ito naman yung pledge. O, paano naging masama yan? Paano naging martial law ito, ka-coffee? Bakit nasabi nyo magma-martial law na dahil dito? O, ito yung pledge ha. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrument ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan,
kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Oh, may masama ba doon? Walang masama doon. Sumama ka ba na binasa? Naging masamang tao ba ako dahil binasa ko yon? Di ba hindi? Huwag yung gawing big deal yan. Aurora Zamora, ang ganda nga ng lyrics eh. Whoever the composer of this Bagong Pilipinas, he did a good job. Correct, ang ganda, ka-coffee. Hindi man malalim, di ba? Pero may sense, may significance, may value yung mga pinagsasasabi ni Jan. Baka gusto nila ibalik yung magkaisa hymn noong 86 ng Yellow Ribbon Movement. Yun ata ulit ang gusto nila marinig. Sabi ni Ram J. Negros Island. Correct. Baka may gusto na naman kayo dyan. Ano naman kayong ginagawa niyo dyan? Dami niya na naman mga sinasabi. Dami niya na naman mga kuda niyo na naman dyan. Ayaw nyo lang talaga. Lahat ng gawin ni PBBM ayaw nyo dahil hindi kayo yan eh. Pero kung kayo yan, kahit anong gusto nyo gawin. Ayaw nyo nasasapawan kayo, ayaw nyo na may mas magagaling pa sa inyo. Kaya ganyan, lagi kayong kontra. Ay nako, bahala kayo dyan. Lipat kayo ng bansa. Lipat kayo ng bansa nyo. Total, kayo naman yung magagaling eh. Gusto nyo lagi kayong magaling. Lipat kayo ng bansa. Anyway, sige. Comment your opinion, your reaction dyan sa ating comment section. Kung nakikinig po kayo ngayon para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Sige, kung nasa Facebook po kayo, please like and follow sa ating Facebook page at ka-coffee. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe at i-like lang po yung video na yan para sa ating attendance check. Sige, let's move on sa ating next topic.